Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Hello po mga kamorkada. Ako po si Erin, 25 years old. Isa kong suking tagapakinig ng inyong programa at sumulat ako ngayon para ibahagi ang isang kwento. College transferee ako noon sa isang kolehiyo sa Maynila. Mula sa kursong accountancy ay lumipat ako ng animation. Napilit lang po kasi talaga ako ng mama ko na mag-accounting. At nang nagsunod-sunod ang bagsak na subjects ko, ay doon lang ako pinayagan na lumipat sa kursong gusto ko talaga. At dahil mula pa akong Cavite, ay kinailangan kong mag-dorm sa Maynila. Doon ko nakilala ang roommate ko na si Abby. So, eto yung kwarto mo, Iha. Ayan. Andito yung CR. Ayan yung cabinet mo. Lagayan ng mga damit. Tapos dito, yung mga sapatos. Sa'yo rin tong isang study table. Tsaka itong upuan. Okay po. Yung kitchen naman, nasa baba. Pwede ka magluto doon. Tapos may laundry din. Pero may bayad yun ha. Hindi yun kasama sa upa nyo. Sige po. May study area din sa baba. Mas malakas ang wifi doon. Tsaka may altar. Kung sakaling nanganganib na grades mo. Ay, wag naman po sana. Ilang beses na akong bumagsak dun sa dati kong school. Baka itakwil na po ako nila papa kapag bumagsak pa rin ako rito. Anong year mo na ba? 3rd year na po pero nag-shift po ako ng course kaya medyo marami akong i-retake na subjects. Anong course? Animation po. Ay naku, mahirap yan. Kaya kailanganin mo nga yung altar. Hala? Wag naman po kayo mag-joke ng ganyan. Hindi yung joke, Iha. Sobrang daming nagdadasal doon kapag finals. Kulang na lang, tumawag ako ng pare para magmisa. Ay, sorry po. Pero wag ka mag-alala. Yung roommate mo, yan, yung natutulog dyan. Same kayo ng course. Pero graduating na siya. Matalino yan. Magpaturo ka para pumasa ka. Mabait naman yan. Huwag ka mag-alala. Huwag ka lang siguro maingay kapag nagagawa siya ng mga drawing niya. Okay po. O sige, iwan na kita. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo dyan. Nasa yun na rin naman yung susi at bago ko makalimutan, may curfew tayo 11 p.m. Kaya bawal magpagabi. Kaya pala ako rito pinag-dorm ni Papa. Ano? Ay, wala po Ate Mercy. Thank you po. Okay. Ano nga ulit pangalan mo? Erin po. Okay, sige. Bahala ka na dyan, Erin. Sige po. Ay, ang init. Bakit ba kasi nasa mismong ibaba ng aircon yung kama niya? Paano ako ngayon bubuksan yan? Paano siya nakakatulog ng ganito? 10 a.m. na, wala ba siyang pasok? Ay, nasa na ba kasi yung remote ng aircon? Wait, ayun. Andiyan ka palang remote ka. Nagtago ko pa dyan sa likod ng tumbler niya. Ay! Shit! Sino ka? Bakit ka andito? Sorry. Nagising kita. Ako yung bagong dormer. Teka, tumbler ko ba yun? Oo. Sorry ulit ha. Hindi naman nasira. Sorry. Pwede bang magdahan-dahan ka sa mga gamit dito?
Sorry talaga. Kukunin ko lang sana yung remote ng aircon tapos natabig ko yung tumbler mo eh. Okay. Mga kamorkada, hindi naging maganda ang unang meeting namin ni Abby. Pero gets ko naman kung bakit niya ako nasungitan. Halatang pagod at puyat siya nung araw na yon. Sabi sa akin ni Ate Mercy, malamang daw ay dahil yon sa thesis niya. Hindi rin siya umuwi sa dorm nung weekend na yon, kaya nag-overthink talaga ako kung ganun ba kalala yung inis niya sa akin. Buti na lang talaga at madaldal si Ate Mercy. Sinabi niya sa akin na tuwing weekend daw umuwi si Abby sa bahay nila sa Bulacan. Lagi rin niyang pinapaalala sa akin na mabait naman daw talaga si Abby. At hindi naman nagtagal ay napatunayan kong tama si Ate Mercy. Hi. Ay, putek! Ay, sorry. Ikaw yung bago kong roommate, di ba? Oo. May kasama ka ba? Wala naman. Pwedeng makiupo? Sige, go lang. May brownies pala ako dito. Gusto mo? Hindi. Okay na ako rito. Sorry nga pala kasi nasungitan kita nung una tayong nag-meet. Okay lang. Sorry din kasi nabagsak ko yung tumbler mo. Ox lang, luma na rin naman yun. Ilang beses ko na yun nabagsak. By the way, anong course mo? Animation. Uy, same tayo. Fresh ka? Transferee. Nag-shift ako from accountancy eh. Oo, ang layo nun ah. Oo. Pinilit lang naman ako ng mama kong mag-accounting kaya, ayun, puro bagsak. Sobrang pula ng grades ko dati. Pwede na nga siyang maging red carpet eh. Sana hindi na ganun ngayon. Hindi naman siguro. Kasi at least ngayon, mas gusto ko na yung kung nasan ako. Sim, nakakasuffocate talaga kapag pinipilit ka nila sa isang lugar na hindi mo naman gusto. Totoo. Kaya enjoy mo lang yung time mo dito. Masaya naman sa animation. Magpupuyat ka nga lang parate. Ire-ready ko na yung sarili ko para dyan. Tapos kung kailangan mo ng tulong sa kahit ano, sabi ka lang sa akin. Sige, noted. Ay wait, ano nga ulit name mo? Ngayon ko lang na-realize, hindi ko pa pala alam yung pangalan mo. Abby. Erin. Hindi maayos yung eyeliner mo. Halika nga dito. Itong dress, sure ka ba? Ha? Okay lang? Oo nga, yung makeup mong ayusin natin. Lapit ka sa akin. Akin na yung eyeliner mo. Oh, Pikit ka. Uy, wag ka pala papagabi ah. Mahigpit sila Ate Mercy sa curfew. Hindi ka talaga makakapasok after 11 p.m. aalis din ako pagkakain. Ayaw ko rin namang magpagabi kasi parang uulan. At talagang pupunta ka lang sa birthday ng friend mo para makikain. Siyempre, gusto mo ipagbalot pa kita eh. Sira. O tapos na. Wala ka pa palang blush. Asan blush on mo? Andyan sa table. Ito. Kita ko na. Lapit ka uli sa akin. Lagyan kita ng blush. Pwede ka mag-blink ha? Huh? Sabi ko, pwede ka mag-blink. Nakatitig ka lang sa akin eh. Ay, sorry. Ang lapit mo kasi. O sige, lalayo ako. Wag! Okay na yan. Sa tabi na lang po, kuya. Ito po, bayad. Thank you. Ingat po kayo. Ingat din kayo, ma'am. Shit! Ano ba yan? Basang-basa na ako. Dapat pala kotse na lang yung binuko sa halip ng motor eh.
Ay, shit. Sarado pa yung dorm. Anong oras na ba? 1 a.m. na. Shit! Ate Mercy! Ate Mercy! Sarado na yan. Kanina patulog yung mga yon. Abby? Saan ka galing? Bakit nasa labas ka rin? Dito, tumambay lang ako dyan sa kalapit na convenience store. Ha? Bakit? Hinintay mo ba ako? Oo, nung nag-chat ka kanina na na-stuck ka sa traffic, alam ko nga abutan ka na ng curfew eh. Eh, paano ka? Anong paano ako? Paano ka? Basang-basa ka na nakadress ka pa. Shit! Wala akong dalang pamalit. May dala akong pamalit mo, nagdala ako ng mga damit tsaka jacket. Tara, may 24-hour cafe dito, doon muna tayo. Oh my God! Thank you, Abby! Gusto kitang yakapin pero basa talaga ako eh. Kaya nga tara na para makapagpalit ka. Anong oras bukas ng dorm? 4:30. 3 hours pa. Sorry, Abby ha. Naabala ka pa tuloy. Hala, choice ko namang hintayin ka, hindi mo naman ako pinwersa. Kahit na. Sorry pa rin. Tara na nga. Mga kamorkada, ganon si Abby. Lagi niya akong inaalala kapag nagluluto siya. Sinamahan niya ako magpuyat para sa schoolworks, tinuturuan niya ako ng tips para mag-drawing, pinagtitimpla pa ng kape kapag nagka-cram ng projects, at kung ano-ano pa. Habang mas nakikilala ko siya, ay mas laro rin akong humahanga sa kanya. Napakahusay niyang animator. Matalino siyang makipag-usap at nalaman ko rin na running for cum laude pala siya. Sa totoo nga niyan, ay iniidolo ko talaga siya bilang isang artist. Gusto kong maging kasing galing niya at maging kasing talino niya. Hindi na rin madalas umuwi ng Bulacan si Abby tuwing weekend. Ang sabi niya sa akin ay mas madali raw kasing gumawa ng thesis kapag ako yung kasama niya. Mga kamorkada, hindi ko alam kung bakit tumibok ng napakabilis yung puso ko nung sinabi niya yon. So, nagpakita ka lang talaga sa akin para mag-drawing? Ha? Hey, tunaw na yung yelo ng kape mo. Ano ba yan? Assignment mo ba yan? Hindi. Trip ko lang mag-drawing. Buwan na lang iisipin ko. Trip mo rin yung dinodrawing mo eh. Uy, wag kang issue. Ano ba? Eh, kasi chat ka ng chat sa akin ng insan. Kita tayo, miss na kita. Tapos pagdating ko rito, dodrawing mo lang pala yung roommate mo. Nagpa-practice lang ako. In case magkaroon ako ng assignment na portraits. Okay, sige. Nilalagyan mo kasi kaagad ng mali siya. Defensive naman. Nag-aaral lang ako ng mabuti, no? Wala naman ako sinabi. Para ka kasing sira, Jason eh. Okay, sige na. Practice para sa assignment yan. Ito naman, may regla ka ba? Bakit hindi ka mabiro today? Ikaw kasi eh. Joke nga lang. Alam ko namang hindi ka magkakakrush sa roommate mo. Hindi ah. Teka, namula ka ba? Gawa ng kape yan. Kailan pa naging blush on yung kape? Tsaka tingnan mo nga, halos hindi mo nainom. Basta, wag kang nga magulo. Isa. Okay, joke lang. Bagay ba? Parang mas okay yung blue. Sukat mo nga ulit. Okay, sige. Ano bang meron? Bakit parang napapadalas yung pagbili mo ng mga damit tsaka makeup? Wala. Reward ko sa sarili ko kasi wala akong bagsak this term. Sige. Wait. Di ba yun yung roommate mo? Asan? Ay no, doon sa may men's section. Asan? Hindi ko makita. Ang bulag mo naman. Ayun, yun. Doon sa may necktie. May kasamang lalaki. Kita mo na? Oo. Ang sweet naman. Siya pa yung nag-aayos ng necktie. Jowa kaya niya yun? Hindi ko alam. Wala naman siyang kinikwento eh. Mukhang jowa Iba yung tawa niya eh. Paano mo naman nasabing iba? Ganyan talaga siyang tumawa, no? Mas masaya pa nga tawa niya kapag kami yung nagkikwentuhan eh. Eh bakit ka competitive? Wala. Tara na nga. Di mo man lang babatiin si Abby? Hindi na.
Makakaabala pa tayo. Eto mga damit. Ibalik na natin. Hindi ko nabibilhin yan. Erin, gusto mo bang lumabas for dinner? May bagong restaurant dyan sa tabi. Try natin? Hindi na. O-order na lang ako. May tatapusin pa kasi ko eh. Anong subject? Tulungan na kita. Hindi na. Kaya ko na. Sure ka? May nangyari ba? Ha? Para kasing umiiwas ka sa akin lately. Ha? Hindi ah. Ano kasi, sobrang busy ko talaga. Gets. Sagutin ko lang to Hello, Matty? Mati pala ha. Mga kamorkada, dahil hindi ko nga maintindihan kung ano ba tong nararamdaman ko, ay sinubukan kong umiwas kay Abby. Pero napakahirap noong gawin dahil magkasama kami sa iisang kwarto. Ayoko rin na dumagdag pa sa mga isipin niya dahil malapit na ang thesis defense niya at gusto kong makapag-focus siya doon. Unfair din naman sa kanya kung bigla ko na lang siyang hindi papansinin dahil lang litong-lito na ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Ang alam ko lang ay noong na-defend ni Abby ang thesis niya, ako ang una niyang niyakap. Hindi yung ibang kaibigan niya, hindi si Matty na wala naman doon, kundi ako. At doon tumama sa akin kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR Roommates. Ngayong sigurado na ako sa nararamdaman ko para kay Abby, ay nalilito naman ako sa mga pinapakita niya sa akin. Ayokong bigyan ng ibang meaning ang mga kilos niya dahil alam ko namang sadyang friendly lang talaga siya. Pero minsan, napapaisip ako at tinatanong ko ang sarili ko, paano kung gusto niya rin pala ako? Siyempre, agad ko namang inaalis sa isip ko yung mga ganong tanong. Masaya na akong maging kaibigan at roommate siya. Masaya na akong makita at ma-celebrate yung mga achievements niya kasama siya. Alam kong hindi magtatagal ay aalis na siya sa dorm, lalo pat natanggap kaagad siya sa isang kumpanyang inaplayan niya. Ang hindi ko inaasahan ay magiging sobrang biglaan pala ang paglipat niya. Uy, ano ba? Nakatulala ka lang dyan eh. May iniisip lang ako. Sino? Si Abby. Nainis kasi ko na hindi man lang niya sinabi sa akin na may boyfriend na siya. Eh ano bang pake mo kung may boyfriend siya? Hindi naman siya obligado na ipalam sa'yo ang lahat ng personal relationship niya. Eh kasi, akala ko close kami tapos hindi man lang niya nabanggit sa akin yun. Una, hindi ka entitled sa impormasyon na yun. Pangalawa, naiinis ka ba talaga kasi hindi niya sinabi sa'yo na may jowa siya? O naiinis ka kasi hindi ikaw ang jowa niya? Jason! Eh kasi kung magmukmuk ka dyan, parang ang batang inagawa ng candy. Ay. Eh paano kung ganun nga talaga? Paano kung... Ay, ewan ko. Ano ba tong sinasabi ko? Paano kung gusto mo nga siya? Oo. Pwede gusto mo siya, ano mali dun? Jason. Kung gusto mo siya, edi gusto mo siya, tapos... Papaiyakin mo ko eh. Bakit ka iiyak? So, okay lang sa'yo na siya yung gusto ko. Bakit mo kailangan ng permiso ko para magkagusto sa isang tao? Hindi mo kailangan ng permission ng kahit sino. Thank you, Insan. Oy, huwag ka na magmukmuk dyan.
Alam mo, kain na lang tayo. Ano ba naman tong assignment na to? Okay ka lang dyan? Oo. Medyo nai-stress lang ako dito sa isang project. Ang hirap kasi. Patingin nga. Teka, ikaw to ah. Oo. Self-portrait kasi yung assignment namin. Ang ganda mo dito. Tsaka nung drawing, pati yung style mo. Ang dami pang ang kulang eh. Puro kalyo na nga yung mga kamay ko kakadrawing nito. Akin yung kamay mo. Wala namang kalyo eh. Mamaya ko na lang siguro tatapusin to. Pahinga na muna ako. Erin, free ka ba sa weekend? Gala tayo? Ano kasi? Hindi eh. Sorry, may lakad din kasi ako. Okay. Labas lang muna ako. Sige, ingat ka. Mga kamorkada, natulala na lang ako sa sinabi ni Abby. Tumawa na lang siya sa huli at sinabing joke lang daw yon. Pero alam kong may laman ang bawat salita na sinabi niya. Hindi man ako sigurado sa kung ano ba talagang nararamdaman niya para sa akin. Sigurado naman ako sa kanya. Kaya sinabi ko na sa sarili ko na aamin na ako bago siya umalis. Malayo rin kasi yung lilipatan niya at alam kong kapag umalis na siya ng dorm at magsimula sa trabaho niya, ay hindi na kami madalas makakapagkita. Ayoko rin naman na itago pa ng mas matagal yung feelings ko, kaya nagpatulong agad ako kay Jason kung paano nga ba mag-confess. Abby? Erin, andito ka na pala. Kamusta weekend? Nakapagpahinga ka naman? Oo. Teka, anong meron? Bakit ka nag-iimpake? Aalis na kasi ako ng dorm. Sorry, sobrang biglaan. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Bakit ka aalis? May nagawa ba ako o kaya... Hindi. Wala. Ano kasi, magka-college na si Mati tapos ako naman magtatrabaho na. So, naisip namin na sa isang condo na lang kami tumira para tipid. Magmo-move in kayo ng jowa mo. Ha? Jowa? Never ko ba nabanggit sa'yo si Mati? Kapatid ko yun. Oh my God! Sorry! Hindi ko alam. Baka ikaw yung may jowa. Nakita kita na may kasama na gay sa mall ng isang beses eh. Ako? Kailan? Di ko natanda eh. Basta alam ko, bumibili kami ng necktie noon kasama si Mati. Tapos ayun, nakita namin kayo. Si Jason. Pinsan ko yun, no? Ha? Ano ba yan? So, wala ka pang boyfriend? Wala. Hindi rin naman yun yung hanap ko. Kailangan mo ba ng tulong dyan? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. So, kailan yung alis mo niyan? Ngayong Wednesday sana. Wednesday agad? Hindi ba pwedeng Friday o kaya Saturday na lang or next week na lang? Pwede naman. Mamimiss mo ako, no? Oo. Ako rin. Mamimiss din kita. Tsaka yung mga ganyang titig mo sa akin. Ha? Paanong titig? Yung ganyan. Kung paano mo ako tingnan ngayon. Minsan kasi nalilito ako sa mga tingin mo eh. Hindi ko alam kung gusto mong maging kagaya ko o gusto mo ako.
Mga kamorkada, natulala na lang ako sa sinabi ni Abby. Tumawa na lang siya sa huli at sinabing joke lang daw yon. Pero alam kong may laman ang bawat salita na sinabi niya. Hindi man ako sigurado sa kung ano ba talagang nararamdaman niya para sa akin. Sigurado naman ako sa kanya. Kaya sinabi ko na sa sarili ko na aamin na ako bago siya umalis. Malayo rin kasi yung lilipatan niya at alam kong kapag umalis na siya ng dorm at magsimula sa trabaho niya, ay hindi na kami madalas makakapagkita. Ayoko rin naman na itago pa ng mas matagal yung feelings ko, kaya nagpatulong agad ako kay Jason kung paano nga ba mag-confess. Kung bigyan ko siya nitong flowers at saka chocolates. Pwede naman. Mahilig ba siya dyan? Hindi masyado. Bakit yan? Kung letter na lang kaya at saka sa bookstore, bibili na lang ako ng stationaries. Kanina pa tayo lakad ng lakad, Erin. Hindi ba pwedeng look in her eyes and tell her how you feel na lang? Hindi pwede. Gusto ko ready ako. Gusto ko yung special. Hala, tumatawag siya. Hello, Abby? Erin, nasa school ka ba? Wala. Nasa mall ako ngayon. Bakit? Hindi kasi baka ngayon na ako mag-move out. Ha? Akala ko sa Friday pa. Yun nga rin sana plano ko kaso paalis pala si Daddy sa Biyernes. So ayun, pinilit ako na ngayon na mag-move out para raw may katulong ako sa pagbubuhat ng mga gamit. Nasa dorm ka pa ba, ha? Oo, hinihintay ko pa si Daddy. Tinanong ko lang kung nasa school ka kasi gusto ko sanang magbabay in person. Wait, sige. Pupunta ako, pauwi na ako. Talaga? Oo, punta na ako. Ano yun? Kailangan ko nang umuwi. Abby! Erin, buti umabot ka. Hala ko hindi na ako makakapagbabay sa'yo eh. Sorry talaga kung sobrang biglaan ng move out ko ha. Okay lang. Hinga ka muna. Bakit ka ba tumakbo? Ang traffic kasi, akala ko hindi kita maaabutan. Mukhang andyan na sila, Daddy. Sige, Erin, una na ako ha. Gusto ko lang talaga makapag-goodbye sa'yo in person. Sa susunod na lang uli. Pag hindi ka busy, chat ka. Oo naman. Hug? Oo naman. Ingat ka parate. Ikaw din. Actually, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Oh, Kasi may ano. Actually, wala, joke lang pala. Next time na lang. Huh? Wala, wag mo na isipin. Bye-bye. Wait, Abby. Di ba, sabi mo sa akin dati, nalilito ka kung gusto ko bang maging kagaya mo o kung ikaw ba yung gusto ko. Ha? Alam ko na yung sagot. Ano? Yung pangalawa. Gusto kita. Mga kamorkada, sabi nga nila, shoot your shot. At masaya na ako na yun ang ginawa ko. Ngayon ay 3 years na kaming magkarelasyon ni Abby at masasabi kong siya ang pinakamaganda at pinaka hindi ko inaasahang pangyayari sa buhay ko. Parehas kaming tanggap at suportado ng mga pamilya namin. Malaki ang pasasalamat ko dahil sa hinaba-haba ng pagdududa ko sa sarili ko, ay nakahanap naman ako ng taong sigurado sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig at pagbibigay oras sa aking storya. Lubos na gumagalang, Erin.
man kailangang maghanap, tadhana ang bahala. Huwag magdaliin, darating din sa'yo yan ang tamang panahon. Kay gandang pagmasdan ang pagsikat ng araw at langhapin ang simoy ng hangin at sabayan ang sayaw ng bituin. Pag-ibig darating din, ang awit ay diringgin ng kalangitan. Siyang may alam, pag-ibig darating yan sa di inaasahang pagkakataon. Darating din yun pag di nadhana. Di naman dapat mag-alala, tadhana ng bahala. Huwag magdaliin, darating din sa'yo yan ang tamang panahon. Kung minsan tanglamig at ang hanap mo ay init, sisikat ang araw at kay bibigyan ng magandang umaga tuwing paggising. Pag-ibig darating din, ang awit ay diringgin ng kalangitan. Siyang may alam, pag-ibig darating yan sa di inaasahang pagkakataon. Darating din yun pag di nadhana. Pag di nadhana, walang makakapigil. Pag di nadhana, pag di nadhana, siya'y darating sa tamang panahon. Pag-ibig darating din, ang awit ay diringgin ng kalangitan. Siyang may alam, pag-ibig darating yan sa di inaasahang pagkakataon. Darating din yun pag di nadhana. Pag di nadhana, pag di nadhana, pag di nadhana, pag di nadhana. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.